Magandang araw sa lahat. Welcome to my channel. My name is Rightly Dividing the Word of Truth. My name is Nishi Shannon. Here in this ministry of NS Rightly Dividing the Word of Truth. That channel that always had the time to share the gospel of the grace of God for salvation. And always have all men to be saved and come unto the knowledge of Christ. 1 Timothy chapter 2 verse 4. So ngayon, ang ating himig, our sound is His eyes is on the sparrow. Yan ang ating Panginoon, nakatutok sa kanyang kabilang, sa kanyang kalawang ministry sa Heavenly Mystery Program. So, bago tayo mapatuloy, habang nandito pa tayo, ang aking language gagamitin is sometimes Tagalog, Cebuano, or English. Because it is a kind of global platform. Kaya nga, we also have to get into the languages that we learn. So tatlo lang, no? It could be Cebuano, it could be Tagalog, at English. So ating kisa ng Tagalog. Kumusta kayong lahat? Okay ba? Okay ba ang buhay? Dito sa Pilipinas ako, wala ko sa US. So itong aking ministry ay nagsimula doon sa Garbagebell, Ohio, USA. Then I moved to Jackson, Mississippi. Then I came to the Philippines to continue the work of the Lord in a time that I'm still here. But I have to return also to where I came from in United States soon. So I stay here in this house. Is a house which my parents built when they were still here. They were still alive. So, hindi man mapigilan, hindi mapugnan ang kinabuhi nga lumalabay lang. No? Gamay ra gid ang panahon sa earth sa itong pininganan nga temporary. So I understand inanigit ang kinabuhi, lumalabay lang yun matag sa. So we make use of this time to serve our Lord, lalo na I came to realize na hindi mag-aksaya sa panahon ng ganito. Ang ating katawan ay mayroon ng mga hindi yan permanent ang body, physical body. Kung minsan ito ay magkahinga. So you will realize na ang paglakad mo ay hindi nakatulad lagi ka isa. You are still very young. Noon ako na din ko sa lugar diri Kalamang Occidental, diri ko nang trabaho sa una as public school teacher. Then I became a school public principal sa elementary school. May panglawas kay kusog ako kay lakaw that I could walk 17 miles per day. No, 17, that is equivalent to 14 kilometers daily. So, bata pa mga tuhod. Karon I'm already in the 70 decades of my life. So, magbantay na gyud that you'll not
fall down, dagma, dili ka ma samad or whatever, then have your regular time to get your good rest at night. So you are already in retiring years. It doesn't mean na magpuyo na lang jud ka. So you have to be active, whatever you can do daily to preserve your life. Sa ako, I want to, sa ako, but nga, akong lifestyle is like this. I have to spend hours for reading the Word of Truth, then work in my Facebook community in social media. So my number of engaging people is already 12,000, over 12,000. It could reach to 200, 300, 400 until it will grow into a bigger number already. 13,000, 14,000. So it's only in the hands of the Lord. I share the word of truth, share the gospel, along with the different sermons of the different laborers, pastors, who delivered their knowledge of the word of truth. So ganyan ang aking paraan to keep life moving and keep life preserved for the Lord. Then active in the body with the simple exercise, daily moving my legs. Then ang aking kaunti lang trouble is I have so many things that I really have to take good care of, lalo na sa mga slight na karamdaman sa pains. So yan ang mga usual na sa mga tigulang mga idaran. Slight pains in your bones, in your joints. So I take good care of all those important yung importante sa physical body. Those are very useful. So I hope you'll do the same also. Huwag kayong palagi na naman nakaupo. Then ang iba naman na lang sa chair. Doon na lang maglingkod-lingkod. Could not be helpful. Sige lang lingkod because it will reach to an embolism. What is embolism? Embolism ka ng poor circulation of your joint, your veins. It will lead to stroke. Kaya pala man nakasirculate ang mga importanteng activities sa body like the veins. So karon ng akong life is, I think I really have to be contented of what I have. As I scroll some of the enjoyment, the pleasures of the world, hindi na ako mga pila-pila ng mag-tour sa laing nasod. I rather spend my time sharing the word of truth. Kaya ako nakita, if I will go into a trip outside the Philippines, sige lakaw, kita na ako nga they will go into mga arangal ng mga batan mo. They are still younger. Layo kayo ng lakwan dito sa Aduan, especially at the airport. Layo kayo from where the plane will take from the plane layover, and then plane will stop and your destination. You'll have to walk apart. You'll walk very far
going to another boarding gate. Ginay akong problema sa kayo international flight. Kay sige lang kag wheelchair to keep abreast with walking. Kay malama biyaan man ka magpuyo man lakaw ra ka at your own pace. So I have to be in the wheelchair every airport. So, yan ang aking ginagawa din. It is helping me also. Yun ang nagitangar kong basta travel ko. Yun ana, I'm alone. In my trip, I'm thinking naharap ko daw kapareho na ako mga kaedad or well-traveled ladies, women, mag-abot me so we can share together with our experiences at the airport. Nila po, yung itong isa ka, friend ako nga, I already traveled 51 countries. Grabe kayo, kada kabalo how many times will she travel in abroad sa katuig. Maguli rin siya sa Cebu City. Wala lang sa iya. So all kinds of plane ko na halos na sakyan niya. So could you imagine? Wala gina sa kung na. Kay ngano, things are very temporary. Magsige ko pangunahunan sige biyahe sa laing nasod. I think we will not enjoy also kung sa kalayo diyan ang pangatuan. Then you'll be also atilos kay hinay ka mga kao. Diyan mo yung pagdagandagan ni mo anang sakay ka cross nga magyapon. You have to move ato sa cross anang mga ay mag-suri-suri diyan anang international liner mag-suri-suri. Tulit lang kumangipong anang mga inana. I know nga that is not my calling. So I have to continue my calling here in sharing. So I prefer to be a laborer of the Lord. So muna akong himo karon sharing. So sharing. Ato ginadunong mo na because if you will have to do your own research, makita gud nimo nga naay ipahayag, ipasabot ang Ginoong Hesus. So the dealings of our Lord today, kung magkahatag kag panahon ani, usa ka nga ikaw matagaan o mga rebeli, mga pagpasabot sa Ginoo if you have the willingness. Nya ko kay willing man jud ko patudlo man jud sa Holy Spirit. So I learned so many things of the Lord Jesus Christ through His distinctions. Nabala lang nako nga wala na dito unang programa, what a Jewish program, earthly prophetic program, wala na. Ito nakapadayon na kuha na dito na umong. So ang kalawasan na to, kalawasan sa kalagog sa espiritu. Kung muna'y mga Cebuano dire, magasabot ko sa akong ipadaya kani. So kaning mag-research mo sa Biblia, King James Version. Dako kayo bintaha because you will know the secrets of our Lord Jesus Christ since the world began. Naaday siya plano sa tao. Pero iyang gibahin ning klase sa mga tao nga mapuyo sa yuta o kinsay mapuyo sa langit. Kinsay iyang tagan-an sa yuta.
katong unang iyang gipili nga 12 tribes of Israel, mga Hiyo. Hindi ka na dili na Gentile. Sa mga Gentile, wala ka na tao sa Israel. Katong 12 ka tribo, gila na sa Ginoo nga mga kaliwat nga iya ka nang butang nga nagtimailhan, circumcised nga sila mga anak ni Abraham, kaliwat ni Jacob, una sila nga anto sana sa Ginoo pag ungol ani mga tawanan isan ko gid nga dili sila katuo, wala sila matuo sa maker, sa creator. Sila maunta ang giasawa sa Ginoo, a nation. So the nation that God wants is His own people, that they will turn into their mind and heart to believe. Padalan pag sa Messiah Christ, wala gihapon mo to. Antod nga abot yung time nga yaos ang giparaplin. So they are now temporarily postponed. Nahunong ang ilang kaluwasan. Ang larabang kaluwasan kay sa diya sa apostolis nga dosika apostolis. Pahinusulon sila na magtaban ka na o mo pa-bautismo sa tubig. But that is a Jewish program. Ordinansa ka na sa Jewish program. Kung matuo sila nga si Jesus Christ lang Messiah, wala man na nila ang Messiah. So, ang national citizens of Israel, wala gid sila wala gid nila ni mahurot na sila. Tuo gamay ra gid ang representation nila, little fractions. Yun ang usa ka na dito rin sila kutob sa buhat city 51. Kaya doon ay ilang doon na sila nabuhat dito nga nakapaputol nila sa diling sila. So ulay diling sa ang Ginoo karon na anang grupuha sa Jewish. Ang kaluwasan na yun na ninyo sunda, because you will not be saved from having that kind of salvation. Repent, baptize water, believe the name of Jesus Christ. Wala diya ang kaluwasan. So mo ibalin sa Ginoo ang kaluwasan sa ginakagrupo ang Hudyo o Gentile, entire world na tibuok na ni kining katawhan. Sa una Hudyo ra ni taganan sa kaluwasan. Apan ang next program heavenly, iyan na ni giusan pangalan ani body of Christ. So Jesus Christ is known and His eyes is on the sparrow. So aniya nakaroon kita man ni akong tinguha sa kaziwaan sa Diyos pag hayag ni ini kay mo kini ang kamatuoran. Jesus sa ikaduha nga programa kita ka na siya heavenly mystery program. Kanon ay ginanak kong ipasabot in every kind of live stream na ko kana lang kay I hope and pray nga daghang makabantay ni ini, dili nila ni ang makabantay ni ini. They have to open up and try to listen and try to research to see the distinction of the two program, earth and heaven. Lahian mo po sa earth, lahian mo po sa heaven. Ang kanimo po sa heaven karon na is of grace, makadungog kanini kaluwasan. Christ died for all your sins, was buried for you, and then He was resurrected for your justification, that you will be justified, saved. Ako, ni barong ni Ana, so I got saved in that salvation. Kaya nasabta na gid pagayo. So
The body of Christ is have its own revelation given to the only one apostle declared in the writings of 13 books. Only Romans to the book of Philemon. Pero na distinction niya para nangabantayan. So, we have any program kung kuday atong ipahayag karon kay ang mga tong langit pinagin na sa rapture. You will have to get first your salvation by believing and trusting the gospel of the grace of God. Gracia. Grace of God ang magkapaluwas kanimo. Mantog langit din haraban mo balik because you will have your incorruptible body changed incorruptible body, new creature in Christ. So Jews and Gentiles of the entire world. Karon gubot na kayo rin kalibutan dito sa Pilipinas. Because of the lust of the flesh dito sa Pilipinas karon. Lust of the flesh, the love of the world, mga yun na, nakapapukan sa mga tao nga higugmaan sa salapi, the road of Olivet. Hagba ang ilang panginabuhi, hagba ang ilang pamuyo. Kaya ilang manggi unang mga corruption, wala itunong ang mga proyekto sa gobyerno, so they really are accountable. Accountability ang problema karon diri sa tinubdan dito sa National Capital Region. Pero ani ka diri sa pag sunod sa will of God through the Holy Spirit by studying the Word of God, malayo dyan ka sa problema sa iyong anak. So those are listening here, try to research, try to study 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God. Aron madawat ka sa Ginoo sa imong pagtuon. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So basihan him yung kalabasan, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 3, 4. Finished works of Christ. Christ died for your sins. Was justified through the resurrection of Christ, and you are purchased by the blood of Christ for the forgiveness of your sins. Gipalit ka sa dugo ni Christ aron makabaton ka sa kalinaw. Your sins are already forgiven through His death, burial, and resurrection. Di ba? You love your eternal security. Malayo na dito sa earthly. Wala na ito. Puno na. Darkness na ito siya karon. Wala dito ang magkalawas. So, muna ang bakasyon nila sa Pilipinas. Sharing the gospel of the grace of God. Then, niya pa ko diri until this time nga mabalik na po ko sa Amerika. Continue the ministry until the appearing of our Lord Jesus Christ in His first year in 2 Timothy chapter 1 verse 10. Nandiri ang ako. But is now, kaluwasan ba niya, made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to life through the gospel. So, gospel gid ang kaluwasan, rest of God, the finished works of Christ at the Calvary Cross. Kana ra ang kaluwasan. So, kana ra may pasabot nga niabot ko niini nga orasa because of the love of the gospel, the love of the Lord, to sharing. I hope and pray you'll be safe also and come unto the knowledge of truth. So please subscribe to my channel as a good help to this channel to grow. Aron po di mailhan, then like and share to your community so that your friends will also be saved when they see
in the easiest way that our Lord will invite you to get saved and come into the knowledge of truth. Thank you so much. God bless and take good care. Aron nga kuan pod life will continue until the rapture. So that ends our short video this afternoon. Thank you.